Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Na tayo dito. Meron na pumasok, dalawa na. Antay pa natin yung iba. Pwede na pumasok. Dapat. Okay, Masya Allah. So, mag-start tayo. Ha? Huwag na natin, yung iba, Yes po. start tayo. Inshallah. So, una, inform po kayo na ang subject na ito ay kay Ustad Abu Baida. Wala siya ngayon. Yung sa subject niya na Akida. So, sa pinaka-ano nito yung paninindigan na wala siya ngayon. So, ganuin natin yung oras. So, bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naririnig niyo po ba ako ng maayos? Yes po, yes po. Nakikita niyo po ba yung screen na ano? Alhamdulillah. Opo. So, unang-una na klase natin ay ang pinaka-importante dito ay yung pag-intindi. Simple lang, kailangan lang natin na intindihin kung ano yung pag-uusapan natin sa klase na ito. Sa klase na ito, more on ano tayo, huwag tayo dun sa maraming memorize. Ha? Dito tayo sa pag-intindi. More on na understanding tayo pag-intindi. Ha? Familiarize. Natin maunawaan, maintindihan yung subject nito. So, Darsul Awwal, unang pag-aaralan natin dito sa nararapat na malaman ng isang taong Muslim. Ha? Bilang isang Muslim,
bilang isang palataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay meron tayong mga dapat na malaman. Ha? Kaya tulad ng sinabi ko, ang Islam, ang foundation ay ang kaalaman. No? Kailangan natin na pag-aralan yung Islam para lumakas lalo yung ating pananampalataya, pagmamahal natin sa Islam, pagmamahal natin sa Allah, pagmamahal natin sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, unang-una na dapat malaman natin bilang isang Muslim o kahit hindi man Muslim, ha? Ay yung tinatawag o yung katanungan na kung sino yung Diyos mo. Ha? So, alam natin, nararapat na isa puso natin sa ating mga isipan din na ang dakilang Diyos na tagapaglikha, pag tinanong tayo, man rabbuka, sino ang Diyos mo? Ang isasagot natin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi Allah. Ha? Wala tayong dapat na isagot kundi ang Diyos natin, ang dakilang Diyos na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Wala nang iba. Sa Kanya tayo humihingi ng kapatawaran, sa Kanya tayo humihiling ng ating mga kagustuhan, sa Kanya tayo nag-aalay ng ating mga dasal. Siya ang dakilang Diyos na lumikha sa buong sanlibutan. Siya ang lumikha sa lahat ng nilalang, lahat ng tao, mapahayop man, pati yung mga engkanto, yung mga hindi natin nakikita, ang Allah ang siyang lumikha ng 7 palapag na kalangitan, ganun din ang mga kalupaan, ang mga kahit yung mga nasa karagatan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang lumikha. Ang mga anghel, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang lumikha. Siya ang Diyos na karapat dapat sambahin, wala nang iba. Kaya pag tinanong tayo, dapat sa isang Muslim na alam niya, ito yung isa sa nararapat na malaman ng isang taong Muslim, kung sino ang Diyos niya. So tayo, pag tinanong tayo kung sino yung Diyos natin, ang sagot natin ay Rabbi Allah. Ang Diyos natin ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, na dapat natin malaman bilang isang Muslim, na matago sa ating mga isipan, maitago natin sa ating mga puso, na yung katanungan na madinuka o ano yung religion mo. Ano yung relihiyon mo? So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa banal na Quran, na mismo siya ang pumili ng Islam. Mismo ang Allah ang pumili ng Islam bilang ating relihiyon. Relihiyon na lahat ng kanyang nilalang, ang lahat ng mga tao. Ito yung relihiyon na mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pumili. Sabi niya, waraditu lakumul islama dina. Siya mismo ang pumili ng Islam bilang ating relihiyon. So, pag tinanong tayo, anong religion natin? Ang isang sagot natin ay dini al-Islam. Dini al-Islam. Pag tinanong tayo, madino ka? Ano ang relihiyon mo? Dini al-Islam. Ang relihiyon ko ay relihiyon na pinili ni Allah. Yun ay ang Islam. At sinabi niya rin, ito lang din ang relihiyon na tatanggapin niya doon sa kabilang buhay. Wala nang iba.
Wala na siyang ibang relihiyon na tatanggapin kundi ang Islam lamang. Ito lamang ang tatanggapin ni Allah doon sa kabilang buhay na relihiyon. Ang relihiyon na pinili mismo ni Allah, ang relihiyon mula kay Adan hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relihiyon ni Propeta Ibrahim, relihiyon ni Propeta Nuh, relihiyon ni Propeta Isa, Musa, lahat ng mga propeta na pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sangkatauhan hanggang sa pinakahuling sugo nito na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang relihiyon na yon ay ang relihiyong Islam. Yan ang kasagutan pag tinanong tayo na dapat may sa puso natin, may sa isip natin na ang relihiyon natin ay Islam. Pag tinanong tayo, ano ang relihiyon mo? Ang relihiyon na tatanggapin lamang ni Allah ay ang Islam. So yan ang pangalawa na dapat sa isang Muslim na magkaroon siya ng paninindigan dito. Huwag siyang mag-alinlangan. Hindi pwede na mag-alinlangan ka dito. Pag tinanong ka, sino yung Diyos mo? Huwag ka nang mag-alinlangan pa na sabihin mo, ang Diyos ko, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang lumikha sa buong sanlibutan. Sa lahat ng napapaloob dito, siya ang lumikha. Anong relihiyon mo? Isagot mo, dini al-Islam. Ang Islam ang aking relihiyon. Ang relihiyon ni Adam, ni Propeta Adan hanggang kay Isa, kay Jesus Christ, kay Musa, kay Ibrahim, hanggang sa pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ngayon, na pinaka the fastest, siya yung pinaka mabilis na lumalaganap. Napakaraming pumapasok ngayon sa pananampalatayang Islam dahil nakita nila na ang Islam ang siyang tunay at katotohanang relihiyon na ibinigay sa atin ng dakilang tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun yung pangalawa na dapat malaman ng isang Muslim. Ang pangatlo ay yung katanungan naman, nabiyuka. Sino ang iyong propeta? Marami tayong mga propeta, na maraming propeta ang pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pero sa atin, ang pinakahuling propeta natin na ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag tinanong tayo kung sino yung propeta natin, ang isasagot natin ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapasa kanya ang kapayapaan. So, etong tatlo na ito, nararapat na malaman ng isang Muslim, maisaisip niya, maisapuso niya yung tatlong nararapat na malaman ng isang Muslim, itong tatlo na ito. Si Propeta Muhammad, pinadala siya sa buong sanlibutan para bilang awa para sa atin. Siya ang nagturo sa atin ng Islam, ang batas ng Islam, siya ang namuhay ng Islam. Sa kanya natin kinukuha yung mga aral ng Islam mula sa kanyang kapanahon hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon ay ating isinasabuhay ang kanyang mga naiwan na aral sa relihiyong Islam. So, pagtanungin tayo, sino ang Diyos natin? Si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala na tayong ibang Diyos kilalanin kundi si Allah. At pangalawa, kung ano ang ating relihiyon, wala na tayong kilalaning relihiyon kundi ang Islam. At ang pangatlo, sino yung ating propeta? Ang isasagot natin ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun yung wajib sa atin na malaman ito. Kailangan maging pundasyon nito ng ating pananampalataya, yung malaman natin yung tatlong bagay na ito. So, meron ditong dhikr
na kapag nabasa natin ito, 3 beses sa umaga, 3 beses din sa hapon, itong dhikr na ito siya. Nakikita ba ninyo? Makikita po siya. Hindi po siya kaya matranslate. Pwede, i-translate natin, ha? I-translate Okay po. ha? I-copyain nyo, ha? Mag-whiteboard muna ako. Ano ko? Hindi, teka muna. Mag-text na lang ako. I-translate ko siya. Ganito yan siya. Raditu nakikita ba ninyo? Raditu billahi Radito billahi. billahi rabba. Radito billahi rabba. Wa bil islami Radito billahi rabba. Wal bil islam. bil islami dina Aywa. wa di Muhammadin. Nakikita ninyo? Pwede nyo i-screenshot. Opo. Yan na po yan. Allahu alaihi wa sallam. Al-Muhammad Nabiya. Yan. Billah haba bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radito billahi rabba wal bislam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. 3 times sa umaga, 3 times din sa hapon. Ang isa sa mga benepisyo na makuha natin gantimpala, kalulugdan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala pagdating doon sa kabilang buhay. Doon sa Qiyamah, niya ang pagkalugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya. Kalulugdan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sa kabilang buhay. Pag dinasa natin ito sa umaga at sa hapon. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Wala pong oras po yan katulad ng salah. Wala. Pan lang ito, dhikr lang ito. Pag-alala lang, pag-gunita. Okay po. Ito sa Allah, wala na itong oras pa na ano. Kung minsan, kahit anytime naman pwede nating basahin ito. Gusto natin pagkitain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala anytime. Yung ibig sabihin ng dhikr ay yung paggunita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minsan naaalala natin na natin ang paggunita na ito. At nangangahulugan din ito na ang Islam ay napaka sagrado nito kasi mismo ang Allah ang siyang pumili. Mismo ang Allah ang siyang pumili. Na hindi katulad ng mga ibang relihiyon nakikita natin nagsusulputan sa panahon natin ngayon na gawa na lamang ng tao. Wala naman mga revelation ngayon dahil wala na mga propeta. So it means nagpapatunay na ito ay gawa lamang ng mga tao. Minsan nga registered pa sa SEC, merong mga registration. So wala yung pagkasagrado nung tinatawag nilang ibang relihiyon, no? Nagpapakilalang relihiyon ngayon, na mga ibang relihiyon. So ito sa atin, mismo ang Allah ang pumili nito,
hindi ang Prophet Muhammad, hindi si Adam, hindi si Adan, hindi si Ibrahim, hindi si Musa, kundi mismo ang dakilang Diyos na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya mismo ang pumili ng Islam. So, isa yun sa kagandahan ng ating relihiyon, ang relihiyong Islam, na hindi gawa-gawa lamang ng tao. Fully detailed, talagang detalyado. Lahat. Kahit saan ka pumunta, nandun yung gabay ng Islam. Kahit pagpasok mo sa palikuran, ay merong gabay ang Islam. Ganun ka fully detailed ang Islam. Wala kang makitang relihiyon na ganito kadetalyado. Lahat ng mga katanungan mo dito ay merong mga kasagutan. Inshallah, pag madagdagan na yung mga kaalaman natin sa Islam, makikita ninyo kung gaano kaganda ang Islam. MashaAllah. Kaya soon mag-aaral kayo ng mabuti. Kasi tulad nga ng sinabi ko, habang dumadami o di kaya ay nadadagdagan yung kaalaman natin sa Islam, nadadagdagan din ang pagmamahal natin sa relihiyong Islam, lalo na sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa ating mahal na propeta. Pag nadadagdagan yung kaalaman natin, dumadami yung kaalaman natin sa tatlong klase na ito na dapat malaman ng isang taong Muslim: kaalaman niya sa Allah, kaalaman niya sa kanyang relihiyon ng Islam, at ang kaalaman niya sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong tatlo na ito, pag dumami na ang kaalaman, nadadagdagan din yung pagmamahal mo sa kanila. Nadadagdagan ang pagmamahal natin. So, inshallah, magsikap kayo na magdagdagan, mapalago yung pag-aaral ninyo sa Islam para lumakas yung mga faith natin, inshallah. So, yun, yung dhikr, yun yung paggunita 3 times sa umaga, 3 times sa hapon. Isa sa pinaka gantimpala na ibibigay ng Allah, magiging reward natin pag binasa natin yun, ay kalulugdan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Pag tinanong tayo, man rabbuka, sino ang Diyos natin, yun ang isasagot natin, si Allah. Pag tinanong naman tayo, isa rin ito na dapat malaman natin, ay na Allah, nasaan ang Allah subhanahu wa ta'ala? Ang Allah ay nasa sa itaas, sana. Doon pa sa pinakataas-taasan ng 7 palapag ng kalangitan, doon pa sa kataas ng kanyang trono, sa taas ng kanyang arsh, sa kanyang trono, nandoon ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa tapat may isip natin, sa puso natin, ang Allah ay doon sa itaas. Ang Allah ay nandoon siya sa taas, sa taas pa ng kanyang trono, sa taas pa ng 7 palapag na kalangitan, at nandoon sa kanyang trono, doon pa sa taas ng kanyang trono. Isa yan sa dapat na sa isip at sa puso natin, at panindigan natin na pag tinanong tayo, ang Diyos natin ng Allah, pag tinanong tayo, nasaan ang Allah, nandun sa taas sa kalangitan, sa 7 palapag na kalangit, sa taas pa ng kanyang arsh, sa kanyang trono. Pag tinanong tayo, sino ang lumikha sa atin at sino yung nagbibigay sa atin ng biyaya? Sino yung lumikha sa atin at sino yung nagbibigay sa atin ng biyaya? Ang isasagot natin, si Allah ang lumikha sa ating lahat ng mga tao, mga anghel man, pati yung mga syaitan, yung mga engkanto, mga iblis, ay si Allah ang siyang lumikha nito.
At si Allah rin ang nagbibigay sa atin lahat ng biyaya. Yung mga biyaya natin na yan, na pinaghihirapan natin, yan ay biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng yan ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yung nagbibigay sa atin ng biyaya. So, isa yan sa dapat na itago natin sa ating mga isipan, sa ating mga puso, bilang isang na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagbibigay sa atin ng biyaya. Tayo yung nagsisikap, tayo yung gumagawa ng way, daan, para maghanap buhay. Pero yung paghahanap buhay natin ay isang daan para makuha natin yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng pagkain. Yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nandun na dun sa plato. Yung kanin na may ulam, nandun na sa plato. Yun yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung pagkain, para makamit mo yung pagkain, para makain mo yung pagkain, kinakailangan mo itong isubo. Kahit na gaano pa kasarap yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nandyan na sa harapan mo, kung hindi mo pa yan isubo, ay hindi mo rin makakain yan. So, ganun din ang biyaya. Biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kinakailangan din natin na gumawa ng mga paraan. Pero, ang pinaka-importante doon, na isaisip natin, isa puso natin, na lahat ng mga biyaya na yan ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng mga biyaya ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, paano natin makilala ang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Pagkilala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkadakila sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, makikilala natin ang kanyang pagiging dakila sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, na wala ni sino man ang makakalikha nito mula sa mga kanyang mga nilikha. Sa mga tao, hindi tulad ng kanyang mga nilikha na yung gabi at saka yung umaga, yung 7 palapag na kalangitan at saka yung 7 palapag na kalupaan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang siyang mayroong kakayahan na likhain yun. Siya ang nangangalaga nito, siya ang may kontrol nito. Pagkatapos niyang likhain, ay nananatili ang kanyang pangangalaga rito. Na hindi katulad ng tao, pag mayroong nilikha, ay hindi permanente yung pangangalaga niya. Kahit nga yung anak natin, minsan napapabayaan natin. Hindi rin natin yung nilikha, di ba? Pero dun sa pag-alaga lang, sa tinatawag na pangangalaga, ay hindi natin kaya gawin na perfecto. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang mga nilikha ay nananatili ang pangangalaga dito. Siya ay qayyum. Nandun yung kanyang pangangalaga dito. Kontrolado niya. So isa yon sa mga palatandaan ng kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paglikha niya sa lahat ng mga nakikita natin na imposible na malikha ng tao. Imposible na malikha ng tao yung mga bagay na ito. Ang 7 palapag na kalangitan, walang makakagawa. Ang tao, bahay nga, napakaliit lang na bahay, kinakailangan mong magposte. Minsan sobrang dami ng mga poste na nilalagay para lang maitayo yung bahay. Pero yung kalangitan, ni isang poste wala. Masya Allah. Sinong makakagawa nun? Sinong may kakayahan nun? Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Isa yon sa palatandaan ng kanyang pagiging dakila bilang isang tunay na Diyos na
Napakaraming mga palatandaan. Siya rin ang lumikha ng araw. Siya rin ang lumikha ng buwan. Ang mga anghel. Lahat ng mga nakikita natin, kahit pa hindi natin nakikita, siya ang lumikha. Siya ang lumikha nito. Ngayon, pag tinanong tayo, sino ang bumubuhay sa atin? Sino ang bumubuhay sa atin? Ang isasagot natin dyan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya nagbigay sa atin ng buhay. Yung buhay natin ay sa Kanya nagmula. Kaya nga, pag merong namatay sa atin, naririnig natin, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dahil tayo ay nagmula sa Allah at tayo ay babalik din sa Allah. Tayo ay pagmamay-ari ng Allah at tayo ay darating din ng araw na tayo ay babalik sa Allah. Ibig sabihin yung kamatayan, tayo ay itong buhay natin, hiram lang ito. Hiram lang natin ito. Ito ay babawiin ng Allah subhanahu. Lahat tayo ay mawawala dito sa mundo na ito. Walang sino mang taong magsasabi na hindi siya mamamatay. 100% na lahat tayo ay mawawala dito sa mundo. Temporary lang tayo dito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may likha sa atin at siya rin ang bumubuhay sa atin. Kung anytime na kunin tayo ng Allah, walang makakapigil doon. Tayo mintunit. Allah mang kukuha sa atin siyang tayo. Siya rin ang may kakayahan nun. Siya ang may kakayahan nun. Ang kamatayan na darating sa atin ay nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anytime, hindi mo pwedeng sabihin na, bata pa naman ako, hindi pa. Marami tayong mga bata pa ay dinaano na sila ng kamatayan, dumating sa kanila yung kamatayan. Dahil yun sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anytime, pwede niya tayong kunin. Siya ang bumubuhay sa atin, siya ang may hawak ng ating mga kaluluwa, siya rin ang may hawak kailan niya ito kunin. At sa Kanya din tayo babalik. Alam natin, isa sa paniniwala natin ng mga Muslim na pagkatapos ng kamatayan ay mayroong kabilang buhay. Tayo ay babalik muli at kung sino yung magtatagumpay, makakapasok siya sa paraiso at kung sino yung malugi, yung mga taong nalugi dito sa mundo, sila yung mga taong nawala, wala sa pananampalatayang Islam, sila yung mga taong sinayang ang kanilang buhay sa mga makamundong bagay, nalihis sila sa mga pagsamba sa tunay na nag-iisang Diyos na tagapaglikha, sumamba sila sa iba, sila yung mga taong nalugi. So tayo, darating ang araw, babalik din tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya nagbigay sa atin ng buhay, siya rin ang kukuha ng ating mga buhay at sa Kanya tayo babalik. So tandaan natin yan. Itong subject na ito, ang kinakailangan lang dito yung pag-intindi natin. Kailangan natin ito, isa puso natin at isa isip natin. So, meron tayong 5 minutes na natitira sa subject na ito. Ang panghuli na subject natin ay yung fiqh. Fiqh tahara was sala naman. Inshallah. So, ito, nabanggit natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang lumikha sa buong sangkatauhan. Siya rin ang lumikha ng buong kalangitan at ang mga kalupaan, ang gabi at araw, ang buwan at ang gabi at umaga, ang buwan at ang araw, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang lumikha ng. Mayroon tayong mga patunay mula sa Quran, mula sa pinakabanal na aklat na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala
Ang Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, matatagpuan niyo sa Suratul Zumar, verse 62 na verse. Pag binuklat niyo yung Quran, matatagpuan niyo sa Suratul Zumar, verse 62. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay'in. Ito yung patunay natin, basihan natin, reference natin na ang Allah, ibig sabihin, sabi niya dito, Allahu khaliqu kulli shay'in. Ibig sabihin, si Allah ang may likha sa lahat ng bagay. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang may likha sa lahat ng bagay. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. At ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga nilikha, sa kanya tayo nananalig. Sa kanya tayo, siya ay pinananaligan natin. So, itong mga nakikita natin ng mga palatandaan na kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat na sambahin natin siya. Nagpapakita ito na patunay na dapat nating sambahin ang Diyos. Ang pagka-Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinakita niya sa atin lahat ng nabanggit natin kanina na mga nilikha niya, walang makakaya mula sa mga tao. So nararapat sa Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin natin siya. Dahil siya may likha sa lahat ng bagay, sa kanya tayo nananalig, siyang nangangalaga sa lahat ng bagay, nararapat na sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat na sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Na narapat yun sa isang Muslim, tayo ay mayroong pagdarasal na 5 beses sa isang araw. 5 beses sa isang araw, tayo ay nagdarasal dahil yun, naniniwala tayo sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang lumikha sa ating lahat, sa lahat ng mga bagay nakikita natin at hindi natin nakikita, kaya natin siya sinasamba. Patunay yun sa kanyang pagiging dakilang Diyos. Ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nararapat natin siyang sambahin. So tayo mga Muslim, meron tayong 5 times a day na prayer. Sinasamba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na 5 beses sa isang araw. So inshallah, mahigit 1 minute na lang itong natitira. Mag-send ako ulit ng link para sa next subject natin, inshallah. So, subject ito, nandito tayo sa page 18. Page 18. Page 18. Inshallah, mag-send ako na after ng class ito. Actually, subject nito kay President kay Sheikh Ustaz Abu Baida, pero meron siyang emergency na so hindi siya nakapag-lecture. So substitute lang ako dito. Inshallah, sana na palawakin ng Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan niya tayo ng malawak na pangunawa sa mga lecture na i-share natin sa inyo. Inshallah, gabayan tayo ng Allah, bigyan niya tayo ng lakas na pangunawa. So, prepare kayo, mag-send ako mamaya ng link para sa next subject naman, inshallah. Okay? Last subject na yun. Inshallah. So, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meron kayo mga teman? Okay, sa next subject na lang. Pag meron kayong mga katanungan, syukran. Thank you so much po.